Okay, welcome back sa ating channel. Grabe ang init ng NBA offseason. DeAndre Ayton, officially Laker na. Oo nga eh. At yan yung pag-uusapan natin ngayon. Ano ba talaga? Ano impact nito sa Lakers? Fit ba siya kina LeBron at Luka? Exactly. Ano yung mga, alam mo yun, potential upsides? Pero syempre, andyan din yung mga red flag. Galing sa Phoenix, tapos Portland. Yon. Titingnan natin yung kontrata, yung history niya, yung mga tanong sa work ethic. Ito na ba yung missing piece? O another gamble lang ng Lakers? Simulan na natin to. Okay, so unahin natin yung deal mismo. 2 years pinirmahan ni Ayton, pero ang ganda ng setup para sa kanya, di ba? Oo. Nasa mga 16.6 M lang galing sa Lakers per year. Pero dahil dun sa buyout niya sa Portland, aabot pa rin ng halos 34 M yung kikitain niya this season. Grabe. Sweet deal para sa kanya talaga. Tapos may player option pa siya sa second year. Oo nga. Pero para sa Lakers naman, kailangan talaga nila ng center eh. Yung projected starting five nila ngayon, Luka, Austin Reeves, LeBron, si Rui Hachimura, tapos si Ayton sa gitna. Malaking upgrade to kumpara sa options nila before siya dumating. Definitely. At kung titingnan mo yung market nung time na yon, siya na talaga yung best available center na natira nung nakuha nila. Si Bobby Marks nga, nagsabi niyan. Pero siyempre, andyan yung baggage, di ba? Hindi maiwasan. Former number 1 pick siya. Overlook ka pa mga. Oo, yun yung masakit. Pero yung journey niya medyo rocky eh. Sa Suns, okay naman nung una, naka-finals pa sila. Pero nagka-issue daw kay Coach Monty Williams sa effort daw. Tapos yun, nauwi sa trade papuntang Portland. Sa Portland naman, parang ganun ulit. Mixed bag. May mga stretch na ang galing niya, monster nga daw, sabi ni Coach Chauncey Billups. Totoo yan. Pero last season, medyo off. May injury pa. Tapos lumabas yung mga reports ng, tardiness daw, minsan di sumisipot sa rehab, may tantrums pa raw. Nakakabahala yun eh. Yun nga eh. Kaya nauwi sa buyout kahit nag-give up pa siya ng $10 million. Ang sabi niya, gusto niya daw sa winning situation. Yun yung narrative niya. Dito talaga nagiging sobrang interesting yung work ethic issue. Naalala mo ba yung sa Phoenix pa ya? Yung nabench siya sa crucial Game 7 ng playoffs. Oo. Yung laban sa Mavs. Tapos di raw kinausap si Coach Monty afterwards. May sigawan pa raw na nangyari. Grabe yun. Tapos yung usapan na 4 to 5 hours daw siyang naglalaro ng NBA 2K araw-araw nung finals run nila. Oo, yun pa. Reportedly, siya lang daw NBA player na naka-reach ng legend status sa 2K nun. Kailangan mo ma-reach yung level 40 for 4 straight seasons para dun. Seryoso ba yun? Parang priority. Yun nga yung nakaka-intriga dito eh, yung contrast. Kasi yung physical tools niya, walang tanong doon. 7-footer, 7'6" wingspan, maganda yung touch malapit sa basket, may potential sa depensa. Top tier talaga yung physicals. Walang duda. Pero yung mindset at consistency, yun yung laging may question mark. Pangatlong team na niya to. Magbabago na kaya siya dito sa LA? Sa tindi ng spotlight, kasama pa sina LeBron at Luka? Sa tingin mo, so offense fit naman siya on paper, di ba? May mga elite playmaker na naman siyang kasama para nung kay Chris Paul sa Phoenix. Oo, dapat marami siyang easy buckets. Mga lobs, mga drop pass. Yun daw mismo yung hinahanap ni Rob Pelinka, sabi ni Shams. Yung vertical spacing. Okay, so sa offense, mukhang okay. Pero yung depensa, dito yung malaking problema. Eto na. Malaking tanong talaga. Kakawala lang ng Lakers kay Dorian Finney-Smith. Siya arguably yung best perimeter defender nila last season. Tapos napunta pa sa Rockets na kalaban din nila sa West. Exactly. Yung starting lineup nila, si Luka, si Reeves, si LeBron, hindi naman sila kilala talaga sa individual defense. Si Ayton kailangan niyang maging defensive anchor. Pero kaya ba niya? Historically, hindi naman yun yung lakas niya eh. Less than 1 block per game lang siya last year. Medyo, Yun nga. Tapos yung bench nila, numipis palalo sa depensa nung nawala si DFS. So mabigat yung pressure sa kanya sa defensive end. So, ano ba talaga to? Si Bobby Marks ng ESPN, sabi niya, good start daw for the Lakers. Pero marami pa raw kailangan gawin. Kailangan pa ng shooting, baka backup center pa raw, si Pelinka hinahanap na raw yon. Tingin ko ito ay isang calculated risk.
Low financial risk kasi dahil sa buyout structure nga. Pero high potential reward kung mag-click siya, kung maging seryoso siya. Pero yung kabilang side niyan, Yon. Kung bumalik siya sa dating gawi, yung mga issues sa effort, sa professionalism, malaking problema to para sa Lakers. Limited na yung options nila eh. Tapos nasa sobrang hirap na Western Conference pa sila. Nandyan yung OKC, Denver, pati Houston palakas na rin. Mahirap. so ano ang ibig sabihin nito para sa'yo na nakikinig? Malaking sugal itong ginawa ng Lakers, walang duda. Pero, naisip mo ba, what if ito na yung kailangan ni Ayton? Yung ganitong klase ng pressure cooker environment. Yung LA spotlight, kasama yung dalawa sa biggest stars ng liga. Ito na ba yung magtutulak sa kanya para finally ma-reach yung potential na nakita nung #1pick siya? O baka naman, alam mo yun, maulit lang yung kwento nung Phoenix at Portland? Magandang pag-isipan yan. Malalaman natin soon. Specific dito sa bago nilang player si Jake LaRavia. Oo nga, medyo quiet yung acquisition, no? Oo, lalo na kapalit niya si DFS, si Dorian Finney-Smith, na mas kilala na siguro. Tama. Pero itong si LaRavia, parang may something interesting dito, lalo na sa context ng Lakers. Exactly. So, i-unpack natin to. Sino ba talaga si LaRavia at ano ba yung pwede niyang dalhin sa LA? Game. Okay, quick profile muna. He's 23 years old pa lang. 6'7", tapos 235 pounds. Solid na yan for a forward. Yeah, good size. Third year na niya sa NBA. Oo. Tapos yung pinaka siguro headline skill niya, yung shooting niya sa labas. Nag-average ng 42.3% sa tres last season. Aha. Combined yon sa Grizzlies at Kings, di ba? Oo, combined na yon. Yung stats niya last year, mga 6.9 points, almost 4 rebounds, mga 2.4 assists, tapos almost 1 steal per game. Mga 20 minutes lang yung playing time. So hindi siya yung direct one-to-one replacement kay DFS sa role, basically. Hindi exactly. Pero alam mo, may mga papuri galing sa execs. May nagsabi pa nga raw, everyone can use a player like him. Type daw yung toughness, shooting, tsaka playmaking skills niya. Potential glue guy, kumbaga. Yon, parang pandikit ng team galing sa bench. Galing siyang Indiana State at Wake Forest. Solid yung final NCAA season niya. At yung kontrata, ano raw? Mga $12 million for 2 seasons daw, based sa reports. Not bad. Okay. At dito papasok yung description sa kanya na silent killer. Medyo intriguing yun, no? Oo nga eh. Ano kayang ibig sabihin nun? Kasi raw, hindi siya yung maingay or flashy type sa court, alam mo yun. Pero pag nandun siya, may subtle impact daw para sa team niya. Ah, okay. Makes sense. At ito yung tingin kong move ng Lakers na hindi parang panic move, alam mo yun? Parang calculated talaga. Kumuha sila ng piece na tingin nila swak sa sistema. Instead na kumuha ng isa pang veterano. Oo, like DFS na 32 na. Nagbet sila sa bata, 23 lang sila Ravia. May upside pa, tapos mas fit daw sa needs nila. At technically, mas bata pa sa ibang rookies, pero may experience na. Exactly. Okay, gets ko yung silent killer angle. Pero yung stats niya last season parang medyo basic lang, di ba? Mga 7-4-3 lang. Paano yung nagiging killer, lalo na win-now mode ang Lakers? Yun nga eh. Sa surface level, parang, okay, role player stats. Pero pag tiningnan mo yung ibang metrics, may sinasabi pa. Example, yung plus 1.1 defensive box plus minus niya. Ah, yung parang indicator na mas okay depensa pag nasa loob siya. Oo, generally ganun yung idea. Tapos, ito pa, para di natin makalimutan. Naalala mo, last season, yung game niya against the Lakers. Oo nga pala. Grabe yun. Tinambakan niya sila. Career high 32 points. Shooting niya 60% from the field tapos 63% sa tres. Sobrang init niya nun. Grabe. So, may kakayahan pala talaga siyang pumutok offensively. At least ngayon, hindi na niya yun magagawa against them. Yun, exactly. So, nandyan yung potential. At yung sinasabing fit niya sa paligid ng stars, yun yung pinaka-critical siguro. Paano yun exactly? Bale, as a floor spacer, di ba? Dahil consistent shooter siya, kailangan siyang igalaw ng depensa.
So nagbubukas yung space sa loob para kina LeBron. Tapos, hindi siya yung type na kailangan hawak lagi ang bola. Magaling gumalaw without it, tapos mabilis mag-decide, tira ba or pasa, hindi demanding. So pag na-kick out sa kanya, ready siyang tumira. At confident ka dapat, given yung 42% niya last season. Creates easier reads para sa playmakers. Okay, so malinaw yung offensive value niya bilang shooter na low maintenance. Pero kumusta naman yung sa kabilang court? Depensa. May mga tanong daw dyan. May point yun. May mga initial doubts talaga. Pero yung analysis, yung depensa niya kasi, hindi raw based sa sobrang athleticism eh. Mas sa utak. Basketball IQ. Oo. Sa 6'7", tapos may atawan na 235 pounds, ginagamit niya yung size and positioning niya. Nababasa raw niya yung plays ahead of time. So hindi siya yung gambler type for steals or blocks. Hindi raw. Mas yung nasa tamang pwesto para sa rotations, nagcha-challenge ng di nagfo-foul, tumutulong sa team D, kumbaga calculated. May clips pa nga ng steals niya pati blocks. Na-block pa niya si Finney-Smith dati. Wow, okay, interesting. So, kung babalik tayo sa silent killer concept, pati sa depensa, parang ganun din. Tahimik lang, trabaho lang, plays winning basketball. Yun yung mga crucial sa playoffs, yung nananalo sa mga margins. So, ang dating sa yung si Laravia, baka hindi siya yung big name signing, pero baka siya yung type ng role player na kailangan talaga ng Lakers. Bata, reliable shooter, matalino sa depensa, galing bench. Exactly. Hindi pang headline, pero posibleng high value yung impact. Oo nga. Malamang hindi siya yung magiging top seller ng jersey agad, no? Pero ito yung tanong para pag-isipan mo. Itong parang sneaky signing na to, pwede kayang ito yung maging isa sa pinaka-impactful na addition sa role players ng Lakers na yung off-season? Precisely because of that skill set and yung silent approach niya. Magandang point dyan. Interesting abangan kung paano siya mag-fit sa sistema ni Coach. Oo, yeah. So yun, para sa'yo na nanonood, ano sa tingin mo? Magiging steal kaya itong si Laravia para sa Lakers long-term? Abangan natin. Sina Adoy Tiero at Eric Dixon. Parehong rookies, pero parang magkaiba yung pinanggalingan at laro nila. Sakto. Interesting additions pareho. Tara, silipin natin kung ano ba meron dito. Sige, unahin natin si Tiero. Kasi grabe yung effort para makuha siya, di ba? Oo, yun yung talagang kapansin-pansin. Umakyat sila sa draft from pick 55 hanggang 36. Tapos gumastos pa ng millions para lang makuha yung pick na yon. Seryosohan to? Malaki siguro yung tiwala nila dito. O yung nakikita nilang potensyal, Siguro nga. At kay Tiero, ang laging naririnig ko, grabe raw yung athleticism. Yung talaga yung headline. Totally. 6'8" na wing, tapos yung wingspan daw 7-footer. Ideal measurements yan. Prototype talaga. Sabi pa nga, potential human highlight reel. Dahil ba sa sa physical tools niya? Malamang. Pero sa ngayon, parang mas leaning towards defense yung immediate impact niya. Okay. Bagay siguro dun sa gusto ni Coach Redick na mga active, mahabagang defenders. Yun yung usapan, di ba? For sure. Yung haba niya, yung liksi, pang NBA na. Yung physical tools, andun na. Ready na daw sa depensa, sabi ng marami. Okay. Pero laging may pero, di ba? Ano yung sa kanya? Yun nga, yung offensa. Medyo hilaw pa raw, lalo na yung shooting. Ayun. Ano bang stats niya? Nasa mga 26% lang daw sa 3 points last season. Tapos hindi rin ganun karami yung attempts niya. So, project player pa talaga siya, offensively. Gets. So, kailangang i-develop yung scoring touch. Exactly. Pero defensively, parang pwede nang isabak agad. May mga bulungan pa nga na first-round talent daw talaga siya na alam mo medyo nalaglag lang sa draft. Wow. Okay, so high potential sa defense and athleticism, check. Offensa, work in progress. Tapos biglang pasok naman itong si Eric Dixon. Undrafted? Oh, undrafted pero sinayin agad sa two-way contract. Dito medyo nagiging interesting yung dynamic. Two-way, para sa mga di familiar, ano nga ulit yon? Pwede sa G League at sa main roster. Tama. Pwede siyang maglaro both sa South Bay Lakers at sa mismong Lakers team sa NBA season.
developmental spot, kumbaga. Okay. So anong interesting kay Dixon? Kasi halos kabaliktaran siya ni Teodoro in some ways. Si Dixon 6'8 din pero mas malaki katawan. Mga 260 pounds daw. Big body. Oo, at ito pa, siya raw yung #1 scorer sa buong college basketball last season. Ha? Teka, #1 scorer. Galing sa undrafted. Paano nangyari yun? Yun nga nakakagulat, di ba? Pero totoo, automatic scorer talaga. So paano yung laro niya? Shooter ba? Shooter talaga. Solid yung numbers. 41% daw from 3 sa mahigit 7 attempts per game. Consistent scorer, may post-game din daw kahit papano. Wow, parang microwave scorer nga. Pero kung si Tierro athletic, pero raw sa opensa. Si Dixon naman, Ano yung catch kay Dixon? May pera din ba? meron din. Athleticism naman ang malaking tanong sa kanya. Baliktad talaga. Okay. Hindi siya ganun kabilis o kataas tumalon. Yun yung sabi. May stat pa nga nakita ko, 5 beses lang daw yata siya nag-attempt ng dunk last season. Tapos 3 lang ang pumasok. Grabe, 5 lang? Sa buong season? Oo. So medyo tagilid siya pagdating sa, alam mo na, finishing above the rim. Or maybe even sa depensa. So baliktad nga sila. Yung isa lipad ng lipad, pero hirap umiscore. Yung isa naman scorer, pero hindi makalipad masyado. So sa depensa, doon medyo alanganin si Dixon. Yun yung magiging challenge para sa kanya sa NBA level. Lalo na sa pag-guard sa labas or rim protection. Mahirap yun kung di ka athletic. Pero yung shooting niya, legit naman. Legit daw talaga. At kahit hindi sobrang athletic, physical pa rin daw sa loob. Kaya niyang gamitan ng katawan, mambuli ng mas maliit sa post, hindi lang siya basta shooter. Okay. Dito nagiging mahalaga yung comparison nilang dalawa. Sobrang magkaiba yung skill set, defensa at athleticism versus offensa at shooting. Oo na, pero pareho silang may physical presence. Ramdam mo yung toughness sa profile nila. Ito kaya yung hinahanap nilang ingredient? Yung medyo kulang last season? Yung ganong klaseng pisikalitat sa rotation kahit galing sa rookies? Malaki ang posibilidad. Mukhang calculated moves ito eh. Targeted para magdagdag ng tigas at the same time, specific skills. Defense from one, shooting from the other. Makes sense. At si Dixon, two-way contract. Naalala ko tuloy si Austin Reeves. Exactly. Two-way din nagsimula si Reeves. Malay natin kay Dixon, di ba? May potential din. True. Kay Tijaro naman, kitang-kita yung investment, trade, pera. Malaki ang expectation siguro ha? Mukha nga. Makikita natin sila agad sa Summer League. Maganda yung schedule. Oo nga pala, kailan ba yon? Sa Vegas, July 10 daw yung opening game nila. Lakers versus Mavs pa man din. So Tijaro, Dixon, baka pati si Bronny eh. Kontra sa team ni Cooper Flag. Exciting yun. Ayos. Magandang abangan yun. So, para sa'yo na sumusubaybay sa Lakers, ano ang ibig sabihin nito lahat? May 2 bagong piyesa ka na pag-aaralan. Oo. May kanya-kanyang potensyal, pero may kanya-kanya ring tanong. Si Tierro, andun yung defensive upside, yung athleticism na wow factor. Tapos si Dixon, dala niya yung floor spacing, yung shooting, yung scoring punch na kailangan din naman. Parang yin and yang sila. Medyo nga. Which brings us to an important question, Sino kaya sa dalawang to ang mas magkakaroon ng impact long-term? Or kahit short-term muna? Yung mataas na potential ba ni Tierro na maging elite defender eventually? Kahit medyo hilaw pa sa opensa? Or yung mas ready-made na opensa ni Dixon, yung shooting niya na kailangan ng team, pero may limitations naman sa kabilang court. Interesting dilemma. O baka naman, hindi either or ang tanong. Baka ang sagot ay kung paano mahahanap yung tamang balanse. Yung tamang mix ng mga ganitong klaseng players sa roster. Exactly. Something for you to think about.